Hallelujah. Before we part ways, church, let me just also share, I know that we are full, puno na po tayo sa salita ng Panginoon this afternoon, so already 12. But our church po are still in the series of Living Hope. And kanina po napag-usapan natin, faith matters. Amen. Kailangan natin ng pananampalataya. Kaya kung may pananampalataya ka, ikaw ay kikilos. You must act. And when you act, you go in peace. Kasi, bakit ka pupunta na may kapayapaan? Kasi, meron kang pananampalataya na ang kasama mo ay sino? Si Jesus. Just like Jairus. Alam niyo po, alam niyang kakahantungan niya doon, yung kanyang anak, kay Ellen, mamamatay na. Sabi niya, Lord, pwede mo pa akong puntahan doon sa bahay kasi mamamatay na yung anak ko. Tama po ba? Nakita po natin doon, may nagsabi po kay Jairus, huwag mo nang abalahin yung guro, patay na yung anak mo. Pag kayo po nakarinig ng gano'n, ano pong mangyayari sa atin? Madi-discourage, tama po. Madi-disappoint, tama po. Masasabi tayo, Lord, kung inagahan mo sana yung punta, kasi nabanggit din po kanina, di ba? Nung papunta po sila sa bahay, nung ni Jairus, naka-encounter ni Lord si bleeding woman, yung babaeng dinudugo ng 12 taon. Okay, no, pwede siya magsabi, Lord, kung inuna mo sana ako, ako'y nauna sa iyo eh. Sino po dito may mga ganong pagkakataon sa mga buhay natin? Lord, bakit sa kanila ang bilis, sa akin ang tagal? Are we here, church? Alam niyo po, no? So habang pinapagaling ni Lord yung babae na may issue of blood, may tao po galing sa bahay ni Jairus sabi, huwag mo nang abalahin yung guro, patay na yung anak mo. Ano pong ginawa ni Jairus? Tumahimik lang po si Jairus. Alam niyo po kung ikaw po iyon, alam niyo po, biblically speaking and theologically speaking, si Jairus po bumiyahe po siya. Narinig niya lang po na kayang magpagaling ni Jesus. Sinubukan niya kasi wala na siyang option eh. Si Lord na lang yung magpapagaling. So kinuha niya po yung chance, pumunta po siya doon. Nakita po lang, pag binasa pa po natin yon, alam niyo po, nakipagsiksikan po si Jairus doon. Kasi ang daming tao. Tapos nung finally, may chance na siyang makausap si Lord, lumuhod siya doon, sabi niya, yung anak ko mamamatay na, pwede po bang pumunta kayo sa bahay? And during that time, na-encounter ni Lord, yung bleeding woman, sabi sa kanya, patay na yung anak mo. Now, church, I believe, lahat tayo dumadaan sa disappointments, amen? Now, how do we overtake the tomb of disappointments? Paano po ba natin na-overtake yung tomb of disappointments? May mga season po sa ating mga buhay na tayo ay naniwala. Taas kamay ng mga naniniwala. Amen. Amen. Mga nanampalataya, mga nagdasal. Pero sino po kagaya ko na nagdasal ka na, ginawa mo na lahat. Pero Lord, bakit sa kanila ang bilis, sa akin ang tagal? Taas kamay. And today we call that, Lord, nakaka-disappoint naman. Sino po naniniwala dito na pwede kang naniniwala, pero yung paniniwala mo hindi na buo? Naniniwala ka, pero hindi buo. Kasi nga, na-disappoint ka. Alam niyo po, ang disappointment, delikado siya kasi tahimik yan. Tahimik yan na pinapatay yung pag-asa mo. Tahimik yan na pinapatay yung paniniwala mo. Even nga, ma-disappoint ka sa tao, mag-iiba yung tungo mo, pakikitungo mo, tama? Pero buti na lang si Lord, no? Buti na lang si Lord, hindi kagaya ng tao. Kasi alam niyo po, no? We're all serving under the grace of God. You don't understand. Alam niyo po yun, no? Si Lord nga, ang dami nating kakulangan. Kung si Lord kagaya natin na, alam mo ikaw, wala akong ginawa sa'yo kundi pakitunguhan ka ng mabuti. Tapos, ganito gagawin mo sa akin, paano na lang kung ganun si Lord? Amen? Now, how do we overtake disappointments in our lives, church? You know, I'm not gonna read the entire passage, but in the book of John chapter 11, verses 38 to 44, this is po the time, this is the moment, ito po yung tagpo na si Jesus Christ binuhay si Lazaro. Binuhay niya si Lazarus at alam niyo po, no?
Naabot na po yung balita kay Lord during that time. Ang sabi niya, may sakit si Lazaro. At alam niyo po, si Lord may ginagawa pa. At ang pagdating niya doon sa lugar kung asan si Lazaro, sabi sa kanya, wala na, patay na si Lazaro. 4 na araw na siyang patay, nakalibing na. Alam niyo po, dito po sa aklat ng John, dito po nakalagay doong, and Jesus wept. He wept. Kaibigan niya po si Lazarus. No? He's a friend of Mary and Martha and Lazarus. And during that time, because sobrang close niya kay Lazaro, nung namatay si Lazaro, sabi niya, umiiyak siya. Pero alam niyo po, sa pagkakataon pong ito, sabi ni Lord kay Martha, tanggalin mo yung bato sa tomb. Ano pong sabi ni Martha? Mababasa po natin, ang sinabi niya po doon, Lord, 4 na araw nang patay si Lazaro. Alam niyo po, si Lord na po yung nagsabi, kilala niya si Jesus. Kilala niya na kayang magpagaling ni Lord. Kilala niya na kayang gumawa ng milagro si Lord. Kasi totoo po ba, church, sa bawat isa sa atin, pag ikaw na-disappoint ka, nagbabago ang pananaw mo sa isang tao at sa Diyos. Amen? When you are disappointed, and what disappointment does to us is that disappointment changes how you see God. Nagbabago yung tingin mo kay Lord. Sabi nila, sa verse 21, sabi nila Martha, Lord, kung nandito ka lang sana buhay pa si Lazaro. Sino dito mga ganong pagkakataon sa buhay natin? Lord, kung dumating lang sana kagad yung provision, hindi ko na kailangan mag-uutang. Lord, kung sana dumating yung ganito, ganyan, wala sana ako sa kalagayan na ganito. Si Martha po, she wasn't speaking in the area of unbelief, pero she was speaking in the wounded belief. Ibig sabihin, may sugat na paniniwala. Ibig sabihin, church, kung was 100% dahil may sugat na, 70% na lang. Naniniwala ako, kaso hindi buo. Sino may mga ganong pagkakataon sa buhay natin? I believe, church, maaaring nandito tayo, nataas tayo ng kamay kanina. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sinabi ko yon, pero 70% lang ang paniniwala ko doon kasi nga, na-disappoint. Sino dito nagkaroon ng ganong pagkakataon sa buhay? Totoo po ba, church? Na minsan naniniwala ka naman, kaso hindi buo. Because of the disappointments. Naniniwala pa rin naman siya kay Lord. Naniniwala naman siya kay Jesus. Kaso nga po ulit, hindi buo. Now, it's the same thing with us. Every Sunday we give. Nagbibigay ako, kaso hindi buo. And what happens to that? Ba't hindi ka nagbibigay? Kasi nga, you are disappointed. May area doon, disappointed ka. Kaya ang nangyayari, Lord, ito lang ang bibigay ko. Kasi nga, there's disappointment in that. At pag disappointed ka, unti-unti niya pinapatay yung pananampalataya mo. And when you are disappointed, you know what, church, binabawasan yung lawak ng pakakilala mo kay Lord. Disappointment changes how you see God. Kung paano mo nakikita si Lord. Kung dati nakikita mo siya as what? Sovereign. Ngayon nakikita mo na lang siya na situational. Lord, sa sitwasyon kong ito ang pinaniniwalaan ko. Church, our God is bigger than our situation. Si Lord mas malaki pa at mas higit pa at mas malakas pa sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. In Isaiah chapter 55, verses 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts. Disappointment changes how we see God. And number 2, disappointment silences response. Anong ibig sabihin nito? Pag na-disappoint ka, tingnan mo, ayaw mo nang kumilos. Unti-unti yan. Sabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Martha, ang sabi niya, kapatid ng namatay, nagsabi sa kanya, Panginoon, sa oras na ito ay mabaho na po sapagkat 4 na araw na siyang patay. Alam niyo po, in the Jewish context, pag 3 araw nang lumipas na patay ang isang tao, wala na pong chance yun. Ibig sabihin, yung kaluluwa nun wala na. So how much more pag pang-4 na? Wala na yun. Sino dito sa oras pong ito, na nasa pang-4 ka na? Wala na yun. Hinukay mo na, nilibing mo na lang sa limot, okay na yan, rest in peace ka na dyan. Hindi na ako naniniwala, move on na ako.
No, I believe, church, I'm not the only one here who prayed for quite long. Tapos wala pa rin. Lord, bakit ganun naman? Ang tagal. Sa kanila, ang bilis. No, dahil nga sa sobrang tagal, ang nangyayari po at church, we once believed in this, kasi nga tinanggap natin kay Lord, pero sa sobrang tagal, nabulag ka na sa sitwasyon at sa realidad ng buhay, kumuha ka ng pala, hinukay mo, binaon mo na lang, o diyan ka na, move on na ako. That's what disappointment is causing us, causing you. Ganito po yung pagkadismaya, ito po yung nangyayari sa atin. Alam niyo po, si Martha po, hindi naman po siya tumanggi. Sinabi niya lang, wala na, mabaho na yon. Pero hindi agad siya sumunod. Ang nangyari, siya muna ay nagdahilan. Sino dito susunod pero nagdadahilan muna? Susunod naman pero magdadahilan muna. At dito po pumapasok yung subtle or yung dahan-dahang pagpasok ng alin? Ng disappointment. Hindi ka naman rebellious, kaso nga lang, hindi ka na responsive. Ito ang gustong pagawa sa'yo ni Lord, pero Lord, ayoko, nasaktan na ako dyan eh. Now, faith in its essence is what? Responsive. Responsive, naniniwala. Hindi lang ito yung paniniwala na sa pagtugon ng salita ng Diyos. Pero yung naiintindihan mo at pinangahawakan mo. Kasi alam mo yung church, no? Kapag nadismaya ka na, may filter na yan. Lord, pag-sure na muna. Sino dito kikilos pag sure na muna? Gusto natin lahat yan. Amen? Gusto natin dapat sure ball, dapat 100%. Dapat, Lord, hindi ako dehado dyan. Dapat okay yan. Hindi pwedeng dehado. Pero hindi ganun ng pananampalataya. We live by faith and not by... And that's faith, church. Gumagawa ka na kahit hindi mo pa nakikita. We are called to live like that. We are not called to live na hindi nagre-require ng pananampalataya. That's why we are all called Christians. And you po, church, no, as I go to my last point, in Romans chapter 10, verse 17, it says there, faith comes by hearing. Sino dito may naririnig pang salita ng Panginoon? I pray that we are still listening to the Word of God. You know what, church? This is what disappointment does to us. Minsan nga, nagiging bitter yung heart natin eh. Bitter towards people, bitter towards the work of God, feeling mo ikaw lang yung tama, righteous ka, ganun ka kagaling. That's what disappointment does. Buti na lang hindi ganun si Lord. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Kasi minsan pag disappointed ka, may pinapagawa si Lord. Pero Lord, parang hindi naman practical, wag na lang. May sinasabi si Lord, pero parang hindi naman align, Lord, sa reality ko. Wag yan. May direction si Lord, pero ayoko, God. Medyo risky yan. Mauubos ako dyan. Mapapagod ako dyan. Ayoko yan. That's what disappointment does. And I will close with this, church. Number 3. Buti na lang ganito si Lord. Jesus calls life from death. Ano pong sabi niya doon? Nung pinabuksan po yung yung kuweba, nung pinabuksan po yung tomb, ang sabi niya doon, Lazarus, come out! No? Sa Tagalog, Lazarus, labas! Hindi po sinabi ni Jesus dito, ilang araw na nga pong patay si Lazarus? 4. Hindi po sinabi ni Lord na okay na yan, 4 na, ganyan talaga ang buhay, una-unahan lang yan, Mary, Martha. Tanggapin na lang natin, patay na. Hindi po, hindi niya po sinabing ganun. Yaan mo na, una-unahan lang yan, si Lazaro na una lang, kikitain na yan sa susunod. Pero si Lord kasi, ibang gustong paraan ni Lord. Hindi niya sinabi, part yan ng buhay. Andito ka ngayon, bukas wala ka na. Tinawag niya sa pangalan, Lazarus, labas. At sumagot ang patay. Ibig sabihin, si Lazarus, nabuhay. Now, I'm not talking about Lazarus. Baka mamaya may pinapanalangin kang patay na, si Lord binubuhay ngayon. Maaaring kilala natin si Lord. He is a God who heals. Si Lord, nagpapagaling. Amen. Si Lord, nagpa-provide. Amen. Si Lord nagliligtas, amen. Pero si Lord din, church, lo and behold, bumubuhay din ang patay. Kahit patay na pangarap, no, kahit patay na relationship, kahit patay na desire, kayang buhayin ni Lord.
No, it reveals something powerful today. Si Lord, hindi niya lang yung kinomfort yung death. Oh, patay na eh. Oh, kaya mo na. Pero may authority pa rin si Lord doon. Sa bawat isa po sa atin, I don't know about you, church, may gustong buhayin sa bawat isa sa atin si Lord. Baka patay na. Sabi ni Lord ngayon, tanggalin mo yung bato. Sana wag ka na magdahilan. Just like what Martha did. Sabi ni Lord, tanggalin mo ang bato. Lord, mabaho na. Ngayon, bakit sinasabihan ka ni Lord? Anak, tanggalin mo yung bato. I pray, church, don't reason. Okay, God, dahil sabi mo, gagawin ko. Amen. And what I love about this church is that God, Jesus Christ, called him by name. Specific, Lazarus. Lazarus, come out. Specific yung pangalan kasi kung sinabi niya, come out, baka lahat ng patay na buhay doon. Specific. So anong specific area ng buhay mo ngayon ang gustong buhayin ng Panginoon na matagal mo nang pinatay? Wala na, Lord, ito na yung nakikita ko, hayaan mo na yan. But today, God is opening up the heavens. God is wanting you to have faith today. Because faith matters. Yes, you must act. And I pray that we could go out with peace today. As I close in Romans chapter 4, verse 17, God calls into existence the things that do not. This is the God that we serve, church. Hindi mo pa nakikita, pero nakita niya na. Hindi mo kaya, pero buti na lang, kaya ni Lord. Buti na lang kaya ni Lord. Kasi hindi ko din kaya. Buti kaya niya. Buti nakita niya. Buti narinig ni Lord. Shall we all stand up on our feet today as we close? Sa atin pong pagtayo at church, no, let me just share this with you. Alam niyo po, ang libingan ay desisyon ng tao. Minsan tayo na lang naguhukay. Pero ang resurrection kay Jesus yan. At pag nagsalita ang ating Panginoon, kahit yung mga nakatali, nakagapos, yung patay na, yung sira na, kayang buhayin at ayusin ni Lord. Ngayon, I don't know about you, but because I know that the presence of God and the Holy Spirit is here in this place, sabi ni Lord, tanggalin mo yung bato. Gusto kong buhayin yung patay na area ng puso mo. This is your chance today, church. Ikaw lang at si Lord. Sana buksan mo. Maybe that could be the relationship in your family. I don't know. Relationship sa family mo, matagal nang hiwalay, Lord. Diyan mo na. Matagal na eh. Nasanay na kaming ganun. Pero minsan isang araw, pinangarap mo at pinalangin mo. Nilibing mo na lang. But you know what, church? God can make it happen. Kaya ni Lord. Yes, hindi natin kaya, pero buti na lang ulit. Kaya niya. Shall we close our eyes? Let's bow on our heads tonight. Let's come to the Lord in faith and in prayer. Hallelujah. We honor you. We praise you, God. We magnify you, Lord. I don't know about my brothers and sisters, God. Hindi ko po alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Lord, maaari may mga patay sa kanilang mga buhay ngayon, Lord, na hindi na nila, Lord, namamalayan kasi disappointed sa sobrang tagal. Disappointed, Lord, sa dahil, Lord, ang daming problemang dumaan. Disappointed, God, dahil si realities ng buhay. Ngayong oras pong ito, hindi lamang po ito mensahe, pero this is an invitation from God. Pinapa-revisit sa'yo ng Panginoon yung mga bagay na ibinaon mo na sa hukay. Pinapabisita sa'yo ni Lord, hindi para iyakan mo. Pinapapunta ka doon ni Lord para buksan mo. Handa ka bang itulak ang bato, church? Handa ka bang balikan ang salita ng Panginoon? Handa ka bang ipag-pray ulit? Handa ka bang alin? Mag-asa ulit? Handa ka bang maniwala ulit? Handa ka bang hindi na tumira sa disappointment na lugar na kinatirhan mo? Hindi ito yung dulo ng story mo. Si Lord, hindi siya late. Si Lord, may beautiful timing. In its time, it will be beautiful in God's time. The Lord, will make it happen in His time, church. Today, let's see the glory of God. Shall we close our eyes once again? Bow on our heads. Mari bang itaas natin ang ating mga kamay? Let's lift it up in prayer and in faith today. Lord, kaya mo! Yes, Lord. You can
God, I don't know about my brothers and sisters today, Lord. Maaaring, Lord God, relationship, Panginoon, ng kanilang family. Maaaring, Panginoon, kanilang mga pangarap, binauna nila, Lord. Lord, maaaring yung kanilang pananampalataya noon, na ngayon, Lord, wala na. Pero ngayon, Lord God, bubuhayin mo sapagkat ikaw ang aming sandigan. Hallelujah! We worship you today. Hallelujah! At kahit anumang panahon, Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon. Awitin natin to bilang panalangin natin sa ating Diyos. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man, ang maging sitwasyon, ikaw lamang. ang sandigan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, sa amin pong samantalang pag-iwahiwalay, Lord God, later on, I pray, Father, today, in the name of Jesus, Holy Spirit, Lord, buhayin mo ang mga patay na mga pangarap. Yung mga pangarap namin sa iyo, Lord. Yung mga pangarap na tinanggap namin sa iyo, God. Yung mga minsan naming pinalangin, God. Kasi, Lord, ikaw ang aming kasama. Pero, Lord, sa daming nangyari sa aming mga buhay, kinalimutan na lang namin, God, today, I pray. We break all disappointments here in this house. We don't want to be bitter, Lord. We don't want to grow bitter, Panginoon. At Lord, kung maniniwala kami, Panginoon, gusto namin buo, Panginoon. Minsan, papanumbalikin mo nga po, Panginoon, ang aming pananampalataya, Lord. Patuloy magtitiwala, patuloy maniniwala. Kapatid, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Maganda ang intensyon ng Lord sa iyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you hope in the future. The Lord is going to fight for you. Ang kailangan mo lang, kumalma. Kapatid, kumalma ka. Si Lord ang lalaban para sa iyo. Hindi mo kailangan pag-perform ng sobrang galing. Hindi mo kailangan maging the best. Maging obedient ka lang. Kung gusto mo ng breakthrough, kapatid, ngayong araw na ito, I will tell you, sumunod ka sa Panginoon. Breakthrough happens when obedience begins. Hallelujah. Father, we thank you, Lord God, this day. We thank you, Lord God, for this wonderful time. Lord, ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming Diyos na kayang bumuhay ng patay. Kaya ngayong hapong ito, meron kang binuhay. Hallelujah. Sa ulit pagkakataon, sabihin natin sa Panginoon. At kahit anumang panahon, Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ikaw lamang Ang sandigan, Panginoon Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. And in the name of Jesus, we declare and rebuke all disappointments aside.
And we speak life, Lord, to every dead dreams, God. We speak life, Panginoon. We thank you, God, for this day, Lord. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon. Dala-dala ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Dala-dala ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Dala-dala, Panginoon, ang pangako mo. Dala-dala, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, O God. Just like what Lazarus did, he rose to life. Binuhay siya ng Panginoon. Just like what happened to him, kayang buhayin ng Panginoon ang akala nating patay na sa ating mga puso. Itaas po natin ang ating mga kamay. Let's all receive the prayer blessing. The Lord bless you. I The receive. Lord keep you. I receive. May the Lord's face shine upon you. I receive. Receive the salvation of your family today. I receive. Receive alive dreams today. I receive. Receive your answered prayers today. I receive. Receive double portion of His anointing. Receive fresh grace, fresh oil. Receive love. Receive joy. Receive hope. Receive peace. And receive the fresh courage from the Lord today. Lord, maraming salamat. Sa iyo po namin pinabalik ang mainam na mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody shout out loud. Amen. Somebody shout, Hallelujah! Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. See you all next week, church, and shine for Jesus. God bless, church.